Gudu pulau ye bantut jagaw sirang ye punay nan naki balawis na igusye sa nagahumbay talisye na kanbay kunman tambay mandangan himaan tabog sa dalan tiklangan. Gudu pulau ye bantut jagaw. Itong ibig sabihin ng ambahan ko, binigising ng apo niya, ang lola niya. Lola, gising na. Umaga na, naguhunian na ang mga ibon. At nandyan na, uli, mamaya ang maraming kaaway. Nanharas sa mga masa. Gising na Lola, hindi mo ba alam ang ginagawa nila? Nambubugbog sila ng sibilyan kahit walang kasalanan. Ganun sila, Lola, karahas sa aming baryo. Mandangan himaan tabog sa dalan tiklangan. Isang taon at 10 buwan pa lamang sa panunungkulan si Gloria Macapagal Arroyo, nakapagtala na ang karapatan Timog Katagalugan ng 967 kaso ng paglabag sa karapatang pantao sa rehiyon. Sa pagtalikod ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas sa usapang pangkapayapaan nito sa Pambansa Demokratikong Frente ng Pilipinas, hindi na nito kinilala ang mga naunang kasunduan hinggil sa paggalang sa karapatang pantao at internasyonal na makataong batas. Sa pagpapatuloy ng kaliwat kanang hambalos ng mga kampanya at operasyon ng AFP at PNP, mga kasabwat nitong KAFGU at grupong paramilitar, nalampasan pa ng kasalukuyang administrasyon ang rekord ng Rehimeng Estrada na sa loob lamang ng 2 taon ay dinaig ang 20 taong rekord ng diktadurang Marcos sa dami ng naging biktima sa kontra mamamayang karahasan sa rehiyong Timog Katagalugan. Militar na ito, na mga full battle na pumunta rito, ang mga manggagawa ay mga kapit-pising na mga nakulong ang kanila paglaban. Mahaba at masalimuot ang kasaysayan ng pakikipaglaban ng mamamayan para sa pagtataguyod ng karapatang pantao. Isang malaking tagumpay ang pagtitibay sa komprehensibong kasunduan sa paggalang sa mga karapatang pantao at sa internasyonal na makataong batas o karil, ang unang kasunduan sa substantibong bahagi ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas at ng Pambansa Demokratikong Frente ng Pilipinas. Makasaysayan ang karil dahil sa kabila ng malalim na pagkakaiba ng pampulitikang paninindigan, pananaw at istorikong pagtataguyod sa karapatang pantao at internasyonal na makataong batas, napatunayan na kayang magbuo ng isang substantibong kasunduang nakaugat sa mga prinsipyo ng pambansang soberanya, demokrasya at katarungang panlipunang katanggap-tanggap sa magkabilang panig. Imperialismo! Ihagsa! Kinilala sa kasunduan na ang buong saklaw ng individual at kolektibong karapatang pantao sa larangan ng politika, ekonomiya, lipunan at kultura ay makakamit lamang at yayabong sa kalagayang may pambansa at panlipunang kalayaan ang mamamayan. Gayon din, kinilala ng dalawang panig na mahigpit ang pangangailangan sa kasunduang ito batay sa realidad na laganap ang mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao ng mga nakaraan at kasalukuyang rehimen at batay din sa mga prinsipyo ng internasyonal na makataong batas.
at sa pamamagitan ng pagkilala sa matagal ng armadong labanan sa Pilipinas at pakikipagkasundo sa mga usapin kaugnay ng kondukta ng armadong tunggalian na ginagabayan ng internasyonal na makataong batas, kinilala nito ang status ng NDFP bilang isang hiwalay na pampulitikang awtoridad at puwersang nakikidigma. Subalit sadyang di mapagkakatiwalaan ang sinseridad ng gobyerno ng Pilipinas sa makaprinsipyong paglutas sa mga fundamental na suliranin ng mamamayan nang ibinasura ng Rehimeng Estrada ang nasimulang usapang pangkapayapaan at tinalikuran ang responsibilidad sa pagpapatupad ng karil. Ibinalangkas ng CIA ng Estados Unidos at ng Rehimeng Estrada sa pamamagitan ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines ang mga kontra-insurhensyang Operation Plan Makabayan at Campaign Plan Balangay. Bahagi ng mahabang listahan ng mga kontra-insurhensyang programa ng GRP na nagbunsod ng madudugong record ng paglabag sa karapatang tao ang Oplan Makabayan at Campaign Plan Balangay. Nauna rito ang Cadena de Amor, Oplan Katatagan at Mamamayan ng Rehimeng Marcos at ang Oplan Lambatbitag 1, 2, 3 at 4 ng Rehimeng Aquino at Ramos. Todo gera at pasistang panunupil ang naging sagot ng GRP sa pakikibaka ng mamamayan para sa tunay na reformang agraryo, pambansang industrialisasyon, demokratikong mga karapatan, kalayaang sibil at politikal, makatarungang sahod, trabaho at lupang ninuno para sa mga pambansang minorya. Pamana ng mapanghimasok at mapanggerang imperialistang Estados Unidos ang militaristang postura ng GRP. Dinisenyohan ng Pentagon ang todo-gerang kontra-insurhensyang taktikang ipinatupad sa panahon ng Rehimeng Aquino. Ang US din ang siyang nagbalangkas ng formula ng yugto-yugtong taktika ng Clear, Hold, Consolidate and Develop, ang konseptong Triad Operations na walang iba kundi ang kombinasyon ng operasyong paniktik, strike at civil military operations, ang Integrated Territorial Defense Systems o ITDS na di umano'y layong inyutralisa ang kilusang revolusyonaryo sa Timog Katagalugan sa pamamagitan ng pagkakait sa kanila ng malayang pagkilos, rekurso at suporta ng mamamayan. Ngunit ang higit na nabiktima ay ang mga mamamayan, lalo na ang mga magsasaka, mga katutubo at iba pang nakararaming maralitang Pilipino. Sabi pati ng anak ko, nanay, sundalin dahil malalaking tao. Mga naka-civilian daw lang ng mga damit nila. 19 ng Setyembre taong 2000, si Leon Mercurio ay isang lider magsasaka na pinaslang ng mga pinaghihinalaang elemento ng 1st Infantry Battalion ng Philippine Army sa bayan ng Mahayhay, Laguna. Si Leon ay pinaghinalaan na nagpatuloy sa kanyang tahanan ng mga miyembro ng New People's Army o NPA. Dukutin kasi siya ay naandito ako, pero kwento lang nung anak kong binata. Alas 4 na nga ako nung dukutin. Sabi ay kakausapin daw lang. Sabi naman ay hindi niya ako sasama sa inyo. 3 salita niyang ganun ay glaset. Siyang pintukan ng baril. Ay di wala na nagawa yung asawa ko, sumama na. Tapos ilinit daw ng Martes ng umaga. Kaya siya.
may dumating na 4 na lalaki. Ngayon, di nag-usap po sila. Hindi naman ako nang pag-usap at mister ko lang ang tinawag. Isa pa ring kaso ng pagsasalvage ang naganap sa masang aktivista na si Eduardo Millanes noong ika-21 ng Enero taong 2001 sa bayan ng Pagsanhan, Laguna. Hanggang sa mga anak ko, nag-aantay rin sa kanya. Hindi na ako natitig. Tapos ganun na. Tapos naghapon, magdamag, hindi ko dumating. Tapos kinabukasan, wala pa rin ho. Tapos, yun nga ho, nabalita ko nga ho sa radyo, nakikinig ako ng DCRS. Meron daw isang bangkay sa Lumban na hindi raw ho kilala. Tapos nung binuksan ho nila, yun nga ho, nakilala ko. Klase ho kasi, binahirapan pa. May gapos ho ang kamay, tapos yung daw, nakuha daw nila yung sa Lumban, nakabitin daw sa may kawayan. Marami rin ang naging kaso ng paglabag ng mga puwersang militar sa mga alituntunin sa digmaan hinggil sa paggalang sa karapatan ng mga miyembro ng armadong puwersang sumurrender na o nalagay sa katayuang hors de combat o wala na sa katayuang lumaban. Ika-24 ng Agosto 1999, si Leonardo Mansit ay di binigyan ng mga militar ng pagkakataon na sumuko. Matapos patayin ay pinabayaan na maagnas ang kanyang katawan sa Barangay Calantas, Tayabas, Quezon. Ika-29 ng Enero 2000, si Armando Serna ay hinuli ng Task Force Sigal sa pamumuno ni Colonel Carlito Gamit sa Barangay Antonino, Victoria Oriental, Mindoro, na ang tanging sugat ay sa kanang pulso. Subalit sa hapon ding iyon ay nakuha ng mga kamag-anak ang bangkay ni Armando na hiwa-hiwa ang pulso at bali ang leeg. Ika-3 ng Agosto 2000, sa Puerto Galera, Oriental, Mindoro, sa kabila ng pagsuko ni Larry Trevalles ay pinaslang ito ni Police Chief Inspector Edison Atienza habang sakay ng tricycle. Ang baril na ginamit sa pagpaslang ay baril mismo ni Larry Trevalles. Ika-23 ng Oktubre 2000, sa pamumuno ni Police Superintendent Faustino Manzanilla, minasaker ang 9 na mga kagawad ng NPA. Hindi ginalang ang mga labi ni Jonalyn Navia ng Rosario, Batangas, Maricel Magpantay ng Tanawan, Batangas, at Rodea Lezar Balawes ng Fami, Laguna, nang tinadtad pa ng bala ang mga ito kahit patay na, habang ang bangkay ni Demetrio Baez ng San Juan, Batangas ay di agad dinala sa punerarya at pinabayaang maagnas. Ang internasyonal na makataong batas ay mga alituntunin na naghahangad na limitahan ang mga epekto ng armadong tunggalian sa pamamagitan ng pagbibigay proteksyon sa mga hindi kalahok o di nakalahok sa armadong tunggalian at pagtatakda ng mga restriksyon sa mga anyo at pamamaraan ng pakikidigma. Sinasaad sa karil na ang sibilyang populasyon ay itatrato bilang sibilyan at ipag-iiba sa mga mandirigma at kasama ng kanilang ari-arian ay hindi maaaring atakihin. Ang alituntuning ito ay paulit-ulit na nilabag ng mga puwersang militar sa panahon ng panunungkulan ng Rehimeng Estrada. Ika-13 ng Nobyembre 1998, ang mga elemento ng 16th Infantry Battalion ng Philippine Army sa pamumuno ni Lieutenant Dennis Plaza
ay walang ginawang pagtatangi kung NPA man o sibilyan ang kanilang pinaputukan sa Barangay Landing, Tagkawayan, Quezon. Sa kabila ng pagtataas ng mga kamay at pagsigaw na huwag nyo kaming patayin, mga sibilyan kami, isang nagdadalang tao at mga magulang nito ang kasama sa mga walang awang pinaslang. Matapos na pinagulong pababa ng bundok ng mga militar ang mga bangkay, ibinaon ng sama-sama sa hukay ang mga ito nang walang disente o makataong libing man lamang. Hindi pa naman kami, yung batalyon namin, hindi pa kami na-involve so far sa mga yung human rights abuses na yan. Kasi yung matters na yun, parang personally close na yun eh. Yun talaga, siguro, syempre, buntis nga yan, kaya medyo Pero, hindi siya eh, nandun siya sa area eh. So hindi naman siguro natin masabi na pag nagkaputukan, sandali, lahat ng mga alis mo na. Ika-3 ng Abril, taong 2000, karumaldumal na pinagpapaslang ng mga lasing at bangag sa bawal na gamot na si Sergeant Marshal Ambalo at Technical Sergeant Jobe Rubio ng 49th Infantry Battalion ng Philippine Army, ang 7 kataong inosenteng magkakamag-anak at mga kabataan sa Poblasyon 3, Victoria, Mindoro Oriental. Walang dahilan, walang pakundangan. Meron po ba sa inyong nakakakilala kay Mila Belga? Meron po ba sa inyong nakakakilala kay Milagros Belga mula sa bayan ng Magdalena sa lalawigan ng Laguna? Ang mga pulis at militar na naririto, narinig nyo na ba ang ginawa ng mga kasamahan nyo kay Milagros Belga? Sa panahon ng panunungkulan ng rehimeng Macapagal Arroyo, hindi nagbago kundi nagpatuloy, lalong pinatindi at pinabangis ang malawakang operasyon at kampanyang militar sa Timog Cataguanes. Ang mas marahas na Operation Plan Habol Tamaraw, ang bersyon ng Oplan Makabayan at Balangay ng gobyernong Macapagal Arroyo. Ito ay direktang minamaneho ng Task Force Banahaw na pinamumunuan ng opisyal militar na si Colonel Jovito Palparan, katulong ang mga unit ng regional at provincial group ng PNP. Binigyang diin sa mga counter-insurgency operations ng Oplan Habol Tamaraw ang mga probinsya ng Timog Katagalugan na hinihinalang may malakas na presensya ng mga puwersang revolusyonaryo. Kasama dito ang Laguna na pinangyarihan ng matutunog na opensiba ng New People's Army sa nakaraan at kilalang base ni Gregorio K. Roger Rosal, tagapagsalita ng Partido Komunista ng Pilipinas. At ang Mindoro Oriental na idineklarang insurgency hotspot matapos na dito palayain ang bihag ng digma na si Major Noel Buwan, Southern Luzon Command Intelligence Chief
na bininbin ng humigit kumulang sa 19 na buwan ng Melito Glor Command ng New People's Army. Ipinatupad ng AFP ang kursong Back to Basics class na walang ibang layunin kundi sanayin ang mga tropang militar sa paghahasik ng takot, terorismo at karahasan sa pinaghihinalaang mga komunidad na kinikilusan ng mga NPA. Tumampok ang sunod-sunod na walang pagsasaalang-alang sa pagsalakay at pagdamay sa mga sibilyan sa kanilang mga combat operations. Bigla nilang miratrat yung bahay. Yun nga, bago namatay yung tatay ko. Sabi nila, ng NPA daw na ang nakapatay. Pero hindi naman sila ang unang nagpaputok. Siyempre sa unang putukan, nadali agad yung tatay ko. Sino ang una nagpaputok? Yung mga military ho. Ang kabahayan ng pamilya Bueno sa barangay Magsaysay, Siniloan, Laguna ay walang habas na pinagbabaril ng 2nd Scout Rangers Company sa pamumuno ni First Lieutenant Fortuno. Kasama sa 5 minasaker ang may bahay na si Leonida. Nung mangyari yung putukan yan, sila nasa loob ng bahay, kami mag-asawa nasa labas. Kami nagkakapi sa labas. Basta yung merong intirada ng putukan, pangalawa sa alib ng putukan, umiiwas na ako. Tumakbo na ako din sa kanila, guarang hinahanap ko nga yung kanilang ina. Nung kami lumapit, ay sabi sa amin ay sumuko raw kami. Ay sabi namin, talaga kami susukot, kami na may sibilyan eh. Paglapit namin, hinalihan kami. Pwede pong sabihin niyo po sa camera na yung asawa niyo po ay hindi totoong NPA. Kasi yun po ang binibintang, di ba, ng mga militar. Hindi po totoo yan. Oo. Makakapagpatunay po yung aming manager. Oo. Yung asawa ko hindi NPA. Pinaghinalaan na miyembro ng NPA ang asawa ni Mirna na si Armando Arellano, katiwala ng isang bukid sa Lukban, Quezon. Siya ay namatay matapos na biglang barilin ng 417th Provincial Police Mobile Group. Walang habas din na pinagbabaril ang kanyang bahay na naging sanhi ng pagkasugat ng kanyang mag-iinang si Mirna na dinaplisan ng bala sa likod. Si Rochelle, 8 taong gulang, na nawasak ang puwet dahil sa tama ng bala. At Jocelyn, 14 na taong gulang na tinamaan ng bala sa hita. Hindi po kami dinala ng mga sundalo sa ospital. Kami lang po ang nagpunta. Hindi po kami tinulungan. Ako po ay sumigaw, wag po kayong papaputok, parang awa na ninyo. Sinabi niyo. Oo, dahil po ay yung asawa ko po ay nasa loob ng bahay namin. Buntis pa po ay nakahiga, ay may sakit pa po yung 2 kong anak. Ika-9 ng Hulyo sa Barangay Tala, Rizal, Laguna. Walang habas na pinaputukan ng 5th Special Forces Company ang bahay ng pamilya Ibanez na naging sanhi ng pagkamatay ni Merly, 7 buwang nagdadalang tao sa kambal at ng kanyang 5 taong gulang na anak na si Christian. Pinalalabas ng militar sa media na tinamaan ang mga biktima dahil sa crossfire. Ngunit si Merly at Christian ay nasa loob mismo ng bahay nila nang sila ay tamaan ng bala. Bandang alas 5 ng umaga, sila ay nag-umalis na patungo sa huntingan sa Kaingin. Nang habang ako ay nag-aani ng aming palay sa Kaingin, may narinig akong putok na napakalakas. Bandang alas 9:30 nang marinig ko yon. Ika-21 ng Oktubre, sa Sitio Kasunogan, Barangay San Jose, Antipolo City. Ang mga magsasakang sina Dominador Aniceto, Raul Magisa, Emiliano at Reynaldo de la Rosa ay umahon sa bundok para hulihin ang baboy ramong sumisira sa kanilang kaingin. Bigla na lamang silang pinagbabaril ng may 40 kagawad ng 1st Battalion ng PNP Special Action Force na pinamumunuan ni Police Senior Inspector Erickson Dilan. Talagang napakahirap kung maatim sa sarili ko ang mga pangyayari na masahol pa sa isang hayop ang aking pamilya.
kanilang dinurog na gusto ang katawan. Talagang napakahirap. Nilaspatangan nila na parang hayop. Tinanggal nila ang bota, pinagbabaril nila sa paa. Pinahirapan nila. At maawa sila. Paano na ang aming pamilya? Ang pamilya iniwanan sa 6 na anak na kaliliitan. Paano kung mabubuhay? At paano po naman kaming mga pamilya? Kung noon na pumbuhay ang aming asawa, nagtitiis kami ng gutom. Tapos kinuha pa nila. Di, ginawa kong isang hayop. Sa naganap na dialogue ng Sangguniang Panlalawigan ng Laguna sa pagitan ng Alyansa sa Pagsusulong ng Karapatang Pantao at mga opisyal ng Task Force Banahaw, mariing hinapag ng karapatan ang petisyon ng mamamayan na kagyat na palayasin ang mga berdugong tropa ng militar sa lalawigan. Huwag mo lang yan, no? Hindi, yung binanggit niyo tungkol sa Kabil na hindi niyo yun nalalaman. Dahil po, Narinig ko lang. Sige lang, maganda lalaki ka naman. lang naman. Wala kang lakad din sa kamera niya. Bakit? Ako nga, gustong-gusto ko nga yan. Alin, wag na muna kasi ma-over. Hindi, ma-overexpose. Tangina pa yan eh. Pag anong gano'n doon, no? Kasi ano naman Pag na-overexpose ka, mawala yung gandang lalaki mo. Kailangan sukat na ha? Sukat lang kailangan para tamang-tama na ano. O sige, kunan mo. Tayo mo si Fernando po, hindi palaging ano. Sige, kunan mo. mas yung tungkol sa Kabil, kasi alam may Ano po yung kadel? Kabil. Ha? Yung Kabil ho. Karel. Pasensya na kayo. Busy ako matuto sa Karel. Pero human rights, alam ko po yun. Yung mga Mababaw na sinasabi mo, hindi mo alam ang Karel kasi, Karel eh. Mayroon akong Karelyo na sundalo. Kapuna-puna ang kamangmangan ng mga opisyal militar sa nilalaman ng Karil. Hindi tiniyak at hindi interesado ang rehimeng Macapagal Arroyo na ipalaganap at ipatupad ang mga sinasaad ng kasunduang ito na taong 1998 pa pinagtibay ng gobyerno ng Pilipinas at ng National Democratic Front. Ang presensya ng mga puwersang militar ay nagdulot ng matinding pahirap sa mga mamamayan ng Mindoro Oriental. Kaliwat kanan ang paglabag ng mga sundalo sa mga karapatang tao ng magsasaka at katutubong mangyan. Naging target ng sistematikong pandarahas ang mga opisyal at aktibong miyembro ng mga organisasyong masa ng mga magsasaka at minorya. Noong Mayo 24 ho, taong kasalukuyan, dumating yung mga militar na hindi ko man alam kung anong kinabibilangan nila, pero ang ko talaga yung mga taga 16th IB Battalion na pinamumunuan yata yun ni Hobito Palparan. Sabay umang sa akin ng baril, sabi, "Uy, mabuti nandito ka." Hindi, wala akong sagot. Sabi niya, "Anong pangalan mo?" Siya, "Perni po." "Ay, kasi ka Perni, nasan yung 12 kasamahan mo?" Sabing ganun sa akin. Sabi ko, "Sir, sino pong kasamahan?" Sabi nila, "Ay, kasamahan mong NPA." Sabi niya. Sabi ko, "Sir, hindi po ako NPA at wala po akong kasamahang NPA." Sabi niya, "Sinungaling ka. Mamaya sunog ang bahay mo ito. Masakit ang abutin mo." Sabing ganun. Kahit walang tao, pinagtulak yung pinto namin. Hindi nabuksan, matinding sarado ko. Hindi nabuksan nila. Yung mga gamit na lang ginamit nila sa labas, nakita ko dun na sa mga pinaglutuan nila. Sabi ko, kahit walang tao pala, pwede silang magluto. Samantalang sa kultura namin, labag yun. Kailangan silang pagdusahin sa ginawa nilang hindi maganda. Pero sa kanila ay wala eh. Sila ang sandatahang lakas daw ng Pilipinas. Sila yung ating tagapagtanggol. Pero sa nakikita ko, sabi ko, hindi tagapagtanggol sila eh. Ngayon, siguro, hindi ko lang alam kung galit siya sa akin. Nilagyan ako ng 3 bala dito.
Sabi niya sa akin, puta, liliit mo ng daliri mo, kaya ko itong baliin. Sabi ko, sir, huwag ho kayo ganon. Huwag ninyong gawin yan sa akin, sabi ko. Sabi ko, sir, totoo lang yan, sir, ang sinasabi ko sa iyo. Kaya sabi niya, puta na, sinungaling ka, sabi niya, ganon. Sabi niya, hawak-hawak niya ang papel. Sabi niya, ang tigas ng loob mo, ginanit ako dito. Pag humawak dito, sabi niya ay, Rigmay, tayo na, papunta sa kampo. Ay, hindi ko naman nakalpas itong hawakan ko. Tapos pag nakahawak ako, sabi ko, ayaw ko. Pero medyo malakas ang boses. Ayaw ko masumama doon. Wala akong kasalanan. Ilan kilo ang binili mong karne? Sabi ko, isa lang man eh. Tapos sabi niya ay, saan yung kailangan ng karne mo? Kakain sa MPA? Para ang narinig ko lang, ganito, para hinahasa-hasa ang gamit. Sabi, pag sinungaling ka, puputulin kita ng dila, puputulin kita ng liig, sabi niya. Sabi ko, ayaw ko mamatay. Dahil sa patuloy na tumitinding militarisasyon sa Timog Katagalugan, maraming magsasaka ang nanganganib ang buhay at napilitang lumikas mula sa kanilang mga kabahayan. Sila ngayon ang mga internal refugees. Humihingi ng sanktuaryo dahil ipinagkait sa kanila ang karapatan nilang mabuhay ng matiwasay at mapayapa. Sa Laguna, puwersahang pinapadalo ang mga residente ng mga barangay sa mga seminar na inilulunsad ng militar kung saan kinukuhanan sila ng larawan at ipinalalabas sa media na mga supporter o sumukong NPA. Tatanong ko lang naman sa kanila kung bakit nagkaganon. O hindi naman nila sinabing, oy, sumuko-surrender kayo, NPA kayo, hindi naman kami NPA, ba't yung surrender? Ayun pala naman, seminar na yun eh, ang palagay pala sa'yo, NPA na. Sabi ko, Diyos ko, Nung kami gumraduate, patay ang ilaw. Nakakandila kami, gigisang kandila. Baka kami, libot kami, ikot, libot daw, na sinding kandila. Pakita ko sa At inyo. kung ano nila, kumakanta kami nung lupa, nagmula sa lupa, yun ang kinakanta namin. Parang nung panahon ni... Yan, naikot kami ang ikot doon sa lintik na school doon sa loob. Aba? Parang niloloko kayo noon. Aba, ay ganun na nga nangyari. Sa takot naman namin, ay kami nakipag doon at sabi mag-seminar para matapos. Ayun pala kataranta doon yung mga lintik na yan, sinasabi ng mga lintik ng mga sundalong yan. Aba, ay kami tuloy suspect ng MPA. Ako nag-seminar ng 3 araw diyan sa DE. Ngayon, nung pagkatapos namin ng seminar, 3 araw, ay di pinabalik ulit ako ng military. Gawang yung papel ko raw nandun sa kanila. Parang maayos daw ang pangalan ko sa OB. Oo, sa OB daw, nasa OB raw Sa OB. Ay kaya bumalik ko sa kanila. Pagbalik ko, kinunan ko na lang ng retrato, 2 beses. Ngayon, may nakalagay dito nakalagay yung pangalan ko rito, na may nakalagay pang SPY. Kaya sabi ko, sir, ano ba yung kahulukan yan? Hindi ko alam yun eh. Yung pala, ispay ako ng sa pag mayroon na dating kalaban nila, ako rin nag-ispay sa kanila. Sabi ko, hindi ko gawa yun eh. Hindi ko nga alam yun eh. Mariing pinagbabawal sa internasyonal na makataong batas ang paghihiganti ng mga puwersang militar sa mga sibilyan o hindi kalahok sa armadong tunggalian. Habang sakay ng isang pampasaherong jeep sa Barangay Binyan, Pagsanhan, Laguna, binaril ng 2 kalalakihan na pinaghihinalaang elemento ng PNP at 6th Special Forces Company ang nakababatang kapatid ni Ka Bart, tagapagsalita ng Melito Glor Command. Matapos natamaan ng 5 bala sa katawan, binawian ng buhay si Virgilio Alcantara, isang tendero ng gulayin, tahimik na mamamayang naninirahan sa Barangay Ibabang, Butnong, Magdalena, Laguna. Lubos na nakakabahala ang naganap na pagpaslang sa mga aktibong miyembro
ng mga progresibo at militanteng organisasyon. Ika-22 ng Hulyo. Si Milagros Belga, miyembro ng Gabriela at volunteer ng karapatan sa Timog Katagalugan, ay pinaslang sa harap ng kanyang 4 na anak ng isang kafgu na nagngangalang Petremetre, kasabwat ang mga pinaghihinalaang elemento ng 1st Infantry Battalion ng Philippine Army sa Barangay Malinaw, Magdalena, Laguna. Galing pa ho siya sa pangangpan niya noon nung gabi na yun, tapos kinabukasan po ay siya ay pupunta sa tinutulungan nilang i-demolish na doon po sa lugar namin. Nung siya po ay mapatay ng isang drug addict na pinoproteksyonan ni Chief Intelligence Rodrigo Poca. Ika-15 ng Abril, pinatay si Ramon Bong Ternida, 20 taong gulang, tagapag-ugnay ng Bayan Muna at tagapangulo ng Anak Bayan sa Oriental, Mindoro. Si Erwin Bacara, 20 taong gulang, ay dating pangkalahatang kalihim ng Kadamay, tagapangulo ng Kwerdas ng Bayan at naging tagapag-ugnay ng Bayan Muna sa Calapan, Oriental, Mindoro. Habang nakikipamuhay sa mga magsasaka at mangingisda sa Nauhan, Oriental, Mindoro, siya ay pinaslang ng mga militar. Si Erwin Bacara, kita ko talaga nung binaril yun. Nakatindig siya. Yung pagkabaril sa kanya, di dumapa. Yung pagkadapa niya yun, habang pa lalapit yung 2 sundalo, binabaril pa ng binabaril. Walang hindi tinitigilan. Kami po ay kayang dito! Amin pong ipinalalawanan ang aming mga hangarin! Ika-8 ng Disyembre. Habang naghahatid ng mga pagkain sa mga katutubo at magsasaka na naghahanda para sa paggunita sa pandaigdigang araw ng karapatang pantao, si Nicanor Cano de los Santos, pangkalahatang kalihim ng makabayang samahan ng katutubong dumagat at organisador ng Bayan Muna sa Tanay Rizal, ay walang awang pinagbabaril ng mga tauhan ng Task Force Panther ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army sa pamumuno ni Colonel Laureano Tolentino. Pinaratangan ng AFP ang leader dumagat na si Cano na isang hitman ni Pangulong Arroyo at mataas na pinuno ng NPA. Nakikita ng NPA ngayon, hindi namin alam kung ano ang gamit noon. Bakit paparatang ninyo sa asawa ko ang ganon? Kung makikita yan ninyo ang aking mga anak, pito sila maliliit. Ano ang mangyayari ngayon doon? Ano ang pakakain ko doon? Nasumigaw po ang aking ama na bakit daw po sila ginagawang walang kasalanan. Bago nung dinala na po sila sa bundok, sila piginapos at hinampas pa ng baril. Madaling araw ng ika-8 ng Abril, saksi ang kanilang bunsong anak. Walang kalaban-laban na dinukot at pinaslang ng mga grupong paramilitar ang mag-asawang Expedito at Manuela Albarillo. Konsehal ng barangay si Expedito, habang si Manuela ay leader ng grupong pangkababaihan sa San Teodoro. Kilalang mga aktibong miyembro at organisador ng Bayan Muna sa kanilang munisipalidad ang mag-asawa. Naganap at hanggang sa kasalukuyan ay nagpapatuloy ang terorismong atake ng rehimeng U.S. Macapagal Arroyo sa isla ng Oriental Mindoro. Patungo sa isang pulong konsultasyon, si Edelberto Choy Napoles, tagapagsalita ng bagong Alyansang Makabayan Oriental Mindoro at 2nd District Provincial Coordinator ng Bayan Muna, kasama si Ruel Landicho, miyembro ng Pambansang Lakas ng Mamamalakaya, nang sila'y biglang pinagbabaril ng 2 armadong kalalakihan na nakasakay sa motorsiklo. Tinamaan ng bala sa kanang braso si Ruel
habang si Choi sa edad na 26 ay binawian ng buhay matapos na magtamo ng 7 tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Katarungan kay kasamang Joy! Katarungan! Parusan si Kernel Palparan! Parusan! Katarungan kay kasamang Joy! Katarungan! Parusan si Kernel Palparan! Parusan! Parusan si Kernel Palparan! Pinagpatuloy ang paglabag sa mga prinsipyo ng internasyonal na makataong batas hinggil sa batas ng armadong tunggalian. Tinamaan ng bala si Norman De Castro sa labanan na naganap sa pagitan ng AFP at NPA noong ika-31 ng Hulyo sa Lasaan, Nagcarlan, Laguna. Ang tanging sugat ay sa kanang balikat. Mula sa ospital sa San Pablo, kinuha ng militar ng buhay pa si Norman para dalhin sa Fort Bonifacio. Makaraan lamang ng ilang oras ay patay na si Norman. Binuhos niya ang kanyang panahon, oras at kaalaman doon sa kanayunan, upang tulungan, turuan at bigyan ng kaalaman ang mga taong matagal nang pinalimutan ng pamahalaan. Ito rin ang dahilan kung kaya't itinuturing siyang bayani ng mga taong lubos na nakakakilala at naniniwala sa kanya. Dating mag-aaral si Eman Florendo ng Pamantasan ng Pilipinas sa Los Baños, Laguna na nagpasyang sumapi sa New People's Army. Nahuli si Eman ng mga pinagsanib na elemento ng Mindoro Provincial Police at 2nd Scout Ranger Battalion sa ilalim ng pamumuno ni First Lieutenant Philip Paul Fortuno at ng militar. Mga militar ay ganito, ang sabi ay, bakit ka galit sa mga kasintulad namin? Ang sagot noong Eman ay, hindi ko namin gusto ang patakaran ninyo. Yun, tapos sabay, nakadapa doon sa puso. Tapos kinawanan siya ng baril. Sa kabila ng kanyang pagsuko, siya ay walang awang pinaslang ng mga militar. Pinabayaan na mabilad ang kanyang bangkay sa ilalim ng araw. Inay, nagain ng mga bata, inay, kawawa naman, inaalungan, sabi nga yan. Di ako napapapasok ulit. Hindi sabi ko, kawawa naman, sabi ko nga yun. Bago yun, maya nga ay init na ang araw ngayon. Sabi ko, Diyos ko, di sila yung nakabila doon. Kaya siguro nagputok-putok ang katawan. Kahit kami bata, alam na namin kung anong karapatan. Pero kayo, alam nyo ba, mga militar, alam nyo ba, bakit kayo pumamatay ng tao? Alam namin na sinusunod ninyo lang ang sabi ni Gloria. Oo, alam ko, may pamilya din kayo. Paano kung kayo ang patayin? Masakit din na matanggap na mawalan ng ama't ina. Kagaya ko, nawalan ako ng ama't ina. Marami ng gabi hinihintay ang pagbabalik mo. Sa ulilang bahay, di ka dumarating, ang pintong bubuksan, nananatiling pinid.
sa gabing mapanglaw, ang sabi ni Nay, ikaw ay sasabit sa bukang liwayway. Wala nang puwang sa atin ang malugmok sa takot at dalamhati. Ngayon, mas higit na kailangan ang mahigpit na pagkakaisa upang labanan ang batas militar na umiiral sa rehiyon. Sana'y pawis na nagpupula at gumagawa na ngayon'y nagpasyang lagutin ang tanikala. Tangibong bandila'y iwagayway, ibagsak ang haligi ng dayong kaway. Mga berdugong sati pumapatay, dudurugin hanggang sa tagumpay. Ibaling ang pagdadalamhati sa ibayong determinasyon at katapangan. Tutulan ang di makatwirang karahasang inihahasik ng rehimeng US Arroyo. Magpunyagi sa pakikibaka para sa isang kapayapaang tunay na nakabatay sa katarungan. Hanggat marami pa ang lubos na nagmamahal sa bayan, nakatitiyak tayo na makapangingibabaw ang katarungan. Ang dakilang pakikibaka'y nagsimula sa pawis na nagpupula at gumagawa na ngayon'y nagpasyang lagutin ang tanikala. Tangibong bandila'y iwagayway, ibagsak ang haligi ng dayong kaway. Mga berdugong sati pumapatay, dudurugin hanggang sa tagumpay.